Bakit mo hinahanap si Chiki? Palagay ko siya nagbigay sa akin ng AIDS. Ikaw, paano ka nagka-HIV? Maraming dugo ang nawala sa pasyente. I'm her brother. Ako kuhaan niyo ng dugo. You saved my life. Hindi pa kita napapasalamatan. And I have AIDS. No! Hindi kasi lahat ng tao matatanggap ang kalagayan natin eh. Napatawad mo na ba yung kapatid mo? Kuya, si Carlo. Carlo, may tinatago ka ba sa akin? Sino si Marie Chris? Kung nakita mo lang yung mukha niya nung sinabi ko yung pangalan na Marie Chris, parang nakakita ng multo. Sabihin mo sa akin kung sino ang lalaki mo. Pareho ko kayong papatayin! Sino? Carlo, yan! Tinago ko na ang pera. Hindi na nila matetrace yun. Pinapahanap ko sa inyo. Nahanap na rin namin po yung address ni Carlos Santillan. Kasi Susan, Ito, boss. yung pera, tinago nyo? Yes, boss. Ikaw ba kapit na asawa ko? Walang gumagago sa akin! Matter of life and death na to. Kailangan nang malaman ng asawa mo sitwasyon mo para na sa anak mo. Hello? What's wrong? Si Kuya. Hello? Si Chiki. Alam ko na kung nasaan. Nag-away na naman ba kayo? Meron kayong hindi pinagkasunduan? Pumunta po ako sa opisina niya kagabi. Hindi daw po pumasok eh. Tapos hindi pa po siya umuwi magdamag. Ganun ba, Janice? Pagpasensyaan mo na lang yan si Carl. Secretive talaga yan eh. Siguro, hindi lang niya sinasabi sa'yo para hindi ka masaktan. Oo, kaya baka hindi pa siya handa, di ba? Janice, don't get me wrong, ha? Hindi naman sa pinagtatakpan ko ang anak mo. Kaya lang naman ako nakakapagsalita ng ganito dahil kilala ko siya. Salamat. Saglit mo na.
Hello? Ano? Sige, pupunta na kami dyan. Anong nangyari? Si Carlo na-hold up daw po siya. Nasa presinto daw po siya. Halika na. Sana walang masamang nangyari sa kanya. Carlo? Carlo, ano nangyari? Kasi nung papunta ako ng parking, may lalaking biglang humablot sa balikat ko eh. Tinutukan ako ng ice pick. Kinabahan na ako, hindi ko na alam gagawin ko. Kaya binigay ko yung cellphone ko, tapos nasiko ko siya. Wala kang guard. Wala pang tumulong sa'yo. Bakit hindi ka humingi ng tulong? Kasi kinabahan na ako eh. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Mabuti nga, nasuntok ko siya eh, pero tinamaan niya rin ako. Tapos biglang nawala na ako ng mana, hindi ko na alam yung nangyari. Namumukha mo ba? Yung hold-upper na mukha mo ba? Oo. Kung makikita ko siya, mamumukhaan ko siya. Hayaan mo na. Ang importante, hindi ka nasaktan. Ito na nangyari sa'yo. Susunod, mag-iingat ka. Wow, iba na talaga ang bagong promote. Sir Carlo, team leader ng Engage. Naksi, alam ko kung bakit tayo nandito. Ah, bakit? Sasama ka na sa mga agents, no? Uy, ulo ko. Hindi mo na kasi. Mas ka nga. Ano, may napili ka na ba? Dahil yung sinasabi. Oo nga, sir. May napili na po ba kayo? Hindi, ang daming choices eh. Eh, kayo po. Si Elan, no? Ha? Ako, yun, no? Yun, nabigay ka agad. Yung number 5. Ayun. Yun na, naku. Oo, okay sa akin yan. Sir, ang galing niyong pumili. Ang husay po. Magaling po magtrabaho yan si Chiki. Ano? VIP na tayo agad, sir? Para masaya. Sige, double VIP pa. Yan ang gusto ko sa inyo. Wala Congratulations. Extra service yan. 2.5 yan. Sakto lang yung pera ko pang VIP. Alam mo, maswerte ka, medyo type kita. May condom ka ba? Pwede bang wala? Hi. Kanina ka pa? Hindi naman. Di ba bawal lumabas pag di nyo pa out? Pag gusto, may palaan. Tumala. Ba, parega-regalo ka pa, ha? T-shirt yan, saka mura lang yan. Pero nagbigay, mahal. Baka may in love ka sa akin yan, ha? Gago kaya ko magpigil, no? Kahit gusto kita, dead ma. Saka alam ko naman hindi mo siseryosohin, eh. Pero ugali ko lang talaga magregalo sa mga taong importante sa akin pag birthday ko. Oh? Hoy, happy birthday! Next week pa, pero may handa. Paalog sa mga kasama ko sa bar. Ano, expect kita, ah. Oo ba? Pero ngayon, i-advance ko muna yung regalo ko sa'yo.
nga, mukhang happy-happy ka ngayon ah. Dahil ba yan kay Papa Carlo? Ano ba, special friend ko lang yun. Ganon? Kaya pala hindi kayo matigil sa harutan ng birthday mo. Pero girl, ewan ko na lang kung magiging masaya ka pa pag nalaman mong may umaahas dyan sa jowa mo. Anong ibig mong sabihin umaahas? Walang mukha niyo! Ha? Nandito? Ha? Ha? Saktan yung babae. Kawawa naman, oh. Magkaibigan lang kami. Kaibigan! Kapal na yung mukha mo, no? Special friend ko lang siya. Chiki! Chiki! Sagad na ba yun? Baka naman pwede pang babaan pa. Ah, ganun ba? O sige, sige, call na yan. O sige, sige, salamat. 4-5 daw. Sa'yo pa motel. Sigurado ka ba dyan? Si Chiki mismo ang kausap ko, pare. Siyempre, hindi na ako nagpakilala. Basta short time lang to, 3 hours lang. Salamat sa'yo, pare. Siya nga pala, may lead na ba sa mga polis kung sino ang hold up sa'yo? Tol, kung gusto mo, tayo na lang kumilos para ma-resbaka natin. Huwag na. Dagdag hassle pa yan, eh. Ayoko nang isipin, marami pa akong problema. Kamusta nga pala si Janice, Tol? Mukhang nagdududa na sa'yo si Maria. Pati kay Aya, panay ang tanong tungkol sa'yo, eh. Wala ba talagang balak sabihin kay Janice, Tol? Lalo mong pinapatagal, lalo mong magdududa asawa mo, eh. Alam mo kasunod ng pagdududa, di ba? Pag-iimbestiga. Tuloy ng pag-usapan 4-5 muna bago ang lahat. Carlo? Ikaw? Anong gimmick to, ha? Bakit? Gusto kong mag-usap tayo. Mag-usap? Sorry pero hindi ako binabayaran para makipag-usap. Okay. Sandali lang naman. Maupo ka muna. Mag-uusap lang tayo. May customer ako sa kabilang kwarto! May narinig ako nagtatalo dito! Malay ko ba kung ano ginagawa ko sa kaibigan ko? Uy, wala akong ginagawang masama sa kaibigan mo. Nag-uusap lang kami. Wala tayong dapat pag-usapan. Hindi ka na nga. Sandali. Meron. Pero gusto ko tayong dalawa lang. Ano kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na! Kahit anong gawin mo, hindi ako papayag na maiwan mag-isa dito. Sige, sandali lang. Sandali lang. Ano? Sige. May AIDS ako. Totoo yung sinabi ko. May AIDS ako. Gusto kong malaman kung sa'yo ko nakuha. Kaya kailangan mo magpa-test. Samahan kita. Tutulungan kita. Wow. Ang bait mo naman. Pero no, thank you. Katawan ko to at kilala ko ang sarili ko at sigurado kong wala akong AIDS. Sige. Akala ko ba, sabi
Sabi mo may sugat at pasa yung mukha niya. Eh, di ba nagpa-blatter pa nga kayo? So, ibig mong sabihin, gimmick lang niya yun para matago yung pambababae niya? Aya, hindi ko naiisip lang yun. Nararamdaman ko. Ano yun? Na-hold up ka tapos wala man lang kinuha sa'yo. Kung ikaw yung hold upper, may hawak kang ice pick at hawak mo yung cellphone, papayag ka ba na mabawi pa sa'yo yun? Hindi, di ba? Girl, yung mistress niya yung nang hold up sa kanya. Eh pumalag, edi inombag. Masyado ka namang seryoso. Alam mo, girl, don't jump into conclusions na lang. Nakakapraning yung ganyan eh. Aya, hindi naman ako basta-basta lang na nagdududa. May basehan naman ako. Sa bagay. Pero alam mo, medyo naaaning na rin ako kay PJ. Lately kasi parang hindi siya masyadong nagkukwento tungkol sa kanila ni Carlo. Eh dati, bawat kibot nung dalawang yun, alam ko. Ngayon walang imik ang lolo mo. Nako. I'm sure isa lang ibig sabihin yan, magkakontsaba yung dalawang yan sa kung ano man yung tinatago sa akin ni Carlo. Iyon na nga iniisip ko. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman papalik sa akin yung si PJ. Pag ginera ko yan, pipiyok at pipiyok din yan. Kailangan lang natin maghanap ng proof, yun ang ipambabala ko sa kanya. Thank you, Carlo, for finally taking my advice. Alam naman natin na itong ARV lang ang makakatulong sa'yo para mag-boost yung immune system mo. Tapos mapoprolong pang buhay mo. Eh kung ako nga, nag-iisa na lang sa mundo, lumalaban eh. Ikaw, may asawa at anak ka na umaasa sa'yo. Kaya all the more na mas alagaan mong maigi yung buhay mo. Kung may tuturo lang ng mga gamot na ito kung kanino ako nahawa, mas madali sanang matatanggap kong sitwasyon ko. Hot flashes, pagsusuka, pagkahilo, yun ang mga initial side effects ng mga gamot na yan. Tsaka, magkakaroon din sa moods mo, kaya kailangan ng self-control. Pero, normal lang naman yun kasi mag-a-adjust pa yung katawan mo eh. Kapag nakapag-adjust talaga, mawawala na lahat ng side effects na yan. An, maraming salamat ha. Hindi mo alam kung gaano mo ako natutulungan. Wala yun. Mission ko to. By the way, nasabi mo na ba sa wife mo yung tungkol sa case mo? Okay lang yun kung hindi mo pa talaga kaya. I understand where you're coming from. Pero di ba, Carlo, the sooner she'll know, the better. Kasi hindi lang naman siyang kailangan natin proteksyonan at iligtas eh. Pati ang baby niyo. Chiki, kung ano man yung mga nagawa ko sa'yo noon, hindi ko yung sinasadya, patawarin mo ako. Akala ko kasi... Akala mo kasi, porke babaeng beer house, hindi marunong magmahal. Puro sex lang ang alam. Isira ulo ka pala talaga eh. I'm sorry. Pwede ba tama na sorry? Masyado ka ng corny eh. Isang matagal na yun, naka-move on na ako. Ang gusto kong malaman, bakit mo naisip na sa akin ka nahawa? I hope you don't mind. Ikaw lang kasi yung kilala ko na nagtatrabaho sa bar. Kaya naisip ko na dapat magpa-test ka na rin. Sana maintindihan mo itong ginagawa ko. Alam ko naman na minahal mo rin ako noon. At alam ko nahulog din ang loob mo sa akin noon. Pero wala eh. Hindi mo kayang tanggapin na ganito lang ako. Bar girl, popo. Kaya hindi mo ako sineryoso. Pero
papayag ako magpa-test kahit alam kong safe ako. Salamat, Chick. Huwag kang magpasalamat, hindi to libre. Payag ako magpa-test kung babayaran mo ako. 100,000 pesos. Total, nakuha mo naman ako ng libre nun eh. Hindi naman siguro masamang magbayad ka ngayon, di ba? Text mo na lang ako kung kailan ko makukuha ang pera. Yes, Mr. Sanchez. I think nagtatago na si Marie Chris. Pero inutusan ko na yung mga tauhan natin to track her down. Pati na yung lalaking papatayin sana ni Donald bago ko siya naitumba. Mr. Sanchez, update kita kapag hawak ko na siya. Yes, sir. Asa yung susi? Ito, boss. Yung pera, tinago niyo? Yes, boss. Ikaw ba kabit ng asawa ko, ha? Sir Carlo, mukhang malalim iniisip mo. Hindi. I'm good. I guess not. Para kasing wala ka sa sarili mo. Ano nangyari dyan? Wala. Wala yan. Aksidente lang. Paano ko ba naman na hindi maa-aksidente kung nagpunta ang wife mo dito kagabi at nalamang hindi ka pumasok? She was here. Pero sabi ko hindi ka pa nag-i-in, so umalis din siya agad. Kagabi ka pa tahimik. Naisip ko lang, paano nga kung may AIDS ako? Loko kasing lalaki yun eh. Akala ko tapos na yung chapter niya sa buhay ko, hindi pa pala. Ayun, nagdadagdag na naman ng bago.
Ito na yung hiningi mong pera. Tanggapin mo na. Okay na yan. Nung sinabi mo sa akin na may AIDS ka, tapos sinabi mo sa akin na baka ako ang nakahawa sa'yo. Sobrang nasaktan ako nun. Naisip ko, ito ba talaga yung lalaki na muntikan kong mahalin noon? Dati tingin mo sa akin puro sex lang eh. Tapos ngayon tingin mo sa akin, sakit na nakakahawa. Sana naman kahit papano, mabago ng resulta ng AIDS test ko ang pagtingin mo sa akin at sa pagkatao ko. Oo na. Carlo? Carlo, okay ka lang ba? Oo. Nasagi ko lang yung gamit. Nagising ba kita? Sorry ah. Carlo, ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Okay lang ako. Ay sir, pwede ba magtanong? Doon ba kayo sa call center nagtatrabaho? Paano ba mag-apply doon? Nag-a-apply ka? Ay, hindi. Yung pamangkin ko. Naghahanap ng trabaho eh. Papuntahin mo na lang siya sa HR ng Engage. Sabihin mo hanapin si Carlo. Carlo. Oo. Sige, nagmamadali ako eh. Sige, Sir Carlo. Papapuntahin ko lang yung pamangkin ko. Sir. Mukhang
masama yung tama natin, ha? Wala to. Disgrasya lang. Carlo, sa tingin mo ba makakatulong kung malaman mo pa kung sino nakahawa sa'yo? Kailangan kong malaman kung sino nagbigay sa akin ng sakit na to. Siya ang sumira sa lahat ng plano ko para sa pamilya ko. Sabihin na natin na pagdating sa pera, wala na akong problema. Secure na ang family ko. Paano kung nahawakan ko yung asawa ko? Yung anak namin, paano kung positive na rin? Sira ang buhay ko dahil sa kalokohan ko. Lahat tayo nagkakamali. Nakakasakit. Pero hindi ibig sabihin nun masama tayong tao. Carlo, tingnan mo kung anong buo sa'yo. Asawa, anak, pamilya. Huwag mo hayaang sirain yun dahil nasa may AIDS ka. Kailangan mo magpakalakas. Magpakatatag ka. Para sa asawa at magiging anak mo, Carlo. Janice! Janice! Siya ba? Siya ba ang dahilan kung bakit ni ayaw mo ako makatabi sa kama? Siya ba kasama mo magdamag? Tuwing hindi ka pumapasok sa opisina? Janice, kung ano man yung iniisip mo, hindi totoo yan. Hindi kita niloloko. Then tell me, Carlo. Sabihin mo kung anong totoo. Yung babaeng kasama ko kanina, si Ann yun. Siya ang counselor ko. Counselor? She's my counselor. Tinutulungan niya ako para matanggap ko at maintindihan ang sitwasyon ko.
Janice. Makinig ka, ha? Pakinggan mo ako. Mahal kita. Mahal kita. Ikaw, ang magiging anak natin. Kayo ang buhay ko. Kahit anong mangyari, kahit ano pang malaman mo. Para sa akin, hindi magbabago ang pagmamahal ko. Pangako ka. Carlo, what are you trying to say? Diretsahin mo na kasi ako! Janice. May AIDS ako. Janice. Lahat ng binuo ko, sinira ko rin eh. Basta importante ngayon, kailangan ni Janice magpa-test ng HIV. May AIDS ako. Ihatid ko sa airport si Janice. Lalayasan lang yung pindeho ng best friend. Aya! Ay, let's go! Janice! Ikaw ang sumira na lahat ng meron tayo! Wag! Wag ka aalis! Dito lang! Ay! Janice! Janice! Janice!